Ito ang latest sa Sitio Quiapo. Ito ang mga eksenang dapat mong abangan sa bagong yugto ng Batang Quiapo. Natuloy na nga ang kasalang Ramon at Mokang. Bagamat sa una ay iba ang itinitipok ng puso ng prinsesa ng Quiapo, hindi kalaunan ay unti-unti na rin siyang napamahal sa kanyang mister. Tila umaayon na nga ang lahat sa buhay ni Ramon Montenegro. Para sa kanya ay masaya ang kanyang buhay may asawa at ipinakita na rin niya sa inaakala niyang anak niyang si David ang kanilang negosyo ng droga. Manghang-mangha naman ang binata sa mina ng pera na pinagkukunan ng mga Montenegro, pero naisipan niyang imongkahi na gumawa raw siya ng kanyang sariling negosyo. Sa isip kasi nito, kailangan niyang makagawa ng kanyang sariling pagkakakitaan gamit ang pera ng mga Montenegro para kapag nagkahulihan ay hindi madadamay ang kanyang pangkabuhayan at patuloy pa rin siyang yayaman. Samantala, matapos nga ang ginawang pagpapakasal ni Mokang kay Alberto Frias, ay tuluyan ng nakaahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Nang magbalik nga sa Quiapo ang mag-asawang Marsing at Nita, ay ibang-iba na ang mga ito. Nakasakay sa magarang sasakyan at mamahalin ang mga borloloy at kasuotan. Pero ang kanilang anak na si Edwin, puro trouble pa rin ang hinahanap. Tinangka pa nga niyang nakawan ang grupo ni Ramon at nang mahuli siya ay inakala niyang iaabswelto siya ng kanyang bayaw. Pero walang pamipamilya kay Ramon at sobra ang galit niya kay Edwin dahil nabulilyaso daw ang kanilang transaksyon. Dahil sa kalokohang ginawa ni Edwin, matitikman na nga kaya niya ang bala ng baril ng kanyang bayaw. Samantala, ang isa pang anak ni Rigor ay gumagawa na rin ng kanyang sariling landas. Napasok sa mundo ng boxing si Santino nang may magreto sa kanyang isang coach na hahawak daw sa kanya. Pero ang siste, ang coach na ito ay isinabak si Santino sa illegal na boxing at sa kamalas-malasan ay napuruhan ang binata sa kanyang laban. Kaya naman dali-daling ibinalita kay Marites ng kanyang mga kabarangay ang nangyari sa kanyang anak. Labis na nagdalamhati si Marites dahil sa sinapit ng kanyang bunso at tila di na nga niya alam ang kanyang gagawin dahil napakagulo na ng buhay ng kanyang tatlong anak. Dumagdag pa sa kanyang suliranin ang pagkahuli niya sa ginagawang pagtataksil ni Rigor at Lena. Matapang niyang sinugod ang mga ito sa bahay na kanilang tinutuluyan at nagkaroon nga ng sumbatan at sampalan. Pero sa dulo ay pinapili na ni Marites ang pulis kung sino sa kanila ni Lena ang kanyang pipiliin. Kanino nga ba sasama si Rigor? Kay legit na asawang si Marites o kay kabit na si Lena? Sa kabilang banda, bagamat nasa piitan si Tanggol ay nakahanap na siya ng bagong mamahalin, si Bubbles. Mula sa pagkakalugmok ay tinulungan siya ng dalaga na unti-unting makabangon at dahil dito ay sumibol ngang muli ang bagong pag-asa sa puso ni Tanggol. Pero ang dalaga, may iba pa palang pumoporma. Type rin kasi ni Bong itong si Bubbles at nang malaman niya ang ugnayan ng dalawa ay pinagbantaan niya si Tanggol na papatayin daw niya ito pag lumapit pa ito sa dalaga. Siyempre ang ating bida, hindi papaapi, kaya naman nagkarambulan ang grupo ni Bong at ng mga Batang Quiapo. Ang ending, napatay ni Tanggol ang kanyang kalaban. Matapos siyang hulihin ng mga gwardya, ang buong akala ni Tanggol ay katapusan na niya. Pero ikinagulat niya nang alokin siya ni Direktor Espinas ng trabaho at purihin pa siya nito dahil daw sa kanyang angking galing. Sinabihan nga siya ng direktor na bibigyan daw siya ng trabaho bilang hitman sa labas ng kulungan at ang kanyang partner in crime, si Bubbles. Tinupad nga ng dalawa ang kanilang misyon na patayin ang mga tiwaling tao at sadyang magaling sa trabaho ang dalawang ito. Matapos ang kanilang misyon ay nakiusap si Tanggol na sumaglit sa Quiapo upang makita ang kanyang pamilya. Wala sana siyang balak na magpakita, ngunit nahuli siya ni Tindeng na gulat dahil nakalaya na ang kanyang apo. Pero nagalit ang matanda nang malaman niyang pumapatay na pala ng tao ang ating bida. Nagkaiyakan ang dalawa pero naudlot ang moment ng maglola nang marinig ni David ang kanilang pag-uusap. Galit na galit itong sinugod ang kanyang kuya. Mabuti na lamang at nakatakas ang ating bida bago pa siya abutan ng kanyang utol na may hawak na baril. Pero itong si Tanggol may iba pang pinuntahan. Nabalitaan kasi niyang nag-asawa na si Mokang kaya naman pinuntahan niya ang bago nitong bahay na tinutuluyan. Palihim siyang pumasok sa bahay ng mga Montenegro at doon niya nasaksihan na tila nagmamahalan na nga si Mokang at ang kanyang asawa.
Labis na nadurog ang kanyang puso at di niya inaasahang nakita siya ni Olga. Ito namang si Olga, palihim na pinuntahan si Tanggol at inalok itong tutulungan daw niyang magkabalikan sila ni Mokang. Naniniwala naman ang ating bida sa sinabi nito sa kanya, pero hindi alam ni Tanggol na gagamitin lang pala siya ng kanyang tiyahin laban sa kanyang tunay na ama. Makalipas ang ilang araw ay ipinasyal ni Mokang sa Quiapo ang kanyang mister na si Albert upang ipakita kung saan siya lumaki. Masayang masaya ang mag-asawa pero hindi alam ng prinsesa ng Quiapo na naroon din pala si Tanggol na kasalukuyang humihingi ng tulong sa Diyos na malampasan ang lahat ng pagsubok. Tadhana na ang gumawa ng paraan at nagkrus ang landas ng dalawang magkababata. Sinubukang umiwas ni Mokang nang magtapat pa rin ng pagmamahal sa kanya si Tanggol, ngunit bumigay na rin siya ng halikan siya ng ating bida. Nagbalik nga ang kanilang damdamin para sa isa't isa, pero hindi alam ni Monica na nakita sila ng kanyang asawa. Galit na tinutukan ng baril ni Ramon ang lalaking humahalik sa misis niya. Pero labis ang kanyang pagkabigla nang humarap ito dahil kamukhang kamukha niya ito noong kanyang kabataan, ang taong matagal na niyang hinahanap. Matapos ang kanyang nadiskubre ay umuwi siya sa kanilang bahay na galit at tinawag sina Olga at David. Niloko raw siya ng mga ito. Noong una ay sinubukan pa ring magpanggap ni David na siya si Tanggol, pero nabisto sila nang bumaba mula sa kotse ang tunay na Jesus Nazareno di Magiba. Dahil sa galit ni Ramon ay binaril niya si David at wala nang nagawa pa si Tanggol dahil ang kanyang kapatid ang nagpahamak sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, matapos mahuli ang grupo ni na Primo ay ililipat na rin ang mga ito sa koreksyonal. Pero si Agustus ay may ibang balak. Tinambangan ng kanyang grupo ang sasakyan ng mga pulis na may dalaki na Primo at niratrat ito at pinasabugan pa. Mayabang pangang pangaasar ng tauhan ni Agustus sa kanyang boss, maaga daw na sinalubong ni Primo ang bagong taon. Nang malaman ni Amanda ang ginawa ng kanyang asawa sa kanyang mahal, ay nagpuyos siya sa galit at sinugod ito upang tuluyan ng kitlin. Pinatay daw kasi nito ang kanyang mahal kaya't mamamatay si Agustus sa kanyang mga kamay. Pero ang pulis hindi papahuli ng buhay, kaya naman inunahan na nga niyang barilin si Amanda, lalo na at pinagbantaan nito ang kanyang buhay. Nakaligtas kaya si Primo? Ano ang gagawin nito kapag nalaman niya ang ginawa ni Agustus kay Amanda? Lahat ng yan ating abangan dito lamang sa Batang Quiapo. Thank you for watching, stay safe and God bless.